Marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya, ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Pasensya ka na BFF, kasi hindi ako ang propagandist. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya, at ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo dun sa bastusan, nandun siya. Di ba? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-o-occupy dyan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa nyo kung yung institusyon sira dahil kay Claire Castro? Dadaling ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez. Si Dave Gomez is a man drilled on communication, on crisis communication. Pwede ba? Alsin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, yung trust rating, trinak namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang trust rating ng presidente? Dumadaus-us. Partially because of her. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito Maglagay ka ng trap, kinakagat. Diba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Diba? Bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging namumula, humahaba yung liig. Diba? Kaya nga ang sabi, the number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion, at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Ngayon, kung talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang Malacanang. Ano ba yan? Magkokomenta naman ako kay BFF, no? Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Comms 101, sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos, sa OP. At doon ang mga panahon, nakatangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya, ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Pasensya ka na BFF, kasi hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay, sino ang prinotektahan ko? Sinasabi niya, maka-Duterte ako. Ako hindi maka-Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Hindi ho ako tumulong nung eleksyon sa kanya. Nakakaibinay ho ako. At kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. Wag na Google. Ang dali mag-AI. I-type mo yung Malutikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So who is Malutikia? Sa tingin ko ho, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko ho, tinuturuan ko ho siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya. At ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Diba?
Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin niyo sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Kung i-accept niyo, yung sagot niya. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga, yung baha, nagsimula sa mga Duterte. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo dun sa bastusan, nandun siya. Di ba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-o-occupy dyan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa nyo kung yung institusyon sira dahil kay Claire Castro? Dadaling ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Kasi paano, tinawag niya akong propagandista. Ang sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y binabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Diba? Kasi inciting to sedition na wala mga akong sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example ha. So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez. Si Dave Gomez is a man drilled on communication, on crisis communication. Pwede ba? Alsin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, yung trust rating, trinak namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang trust rating ng presidente? Dumadaus-os. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program, what is happening. Kaya yun yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maanghang na magtanong. Ikaw, ito bang approach mo? Alam ni Presidente, kay Ivan Mayrina ng GMA7, saludo ako sa'yo, tinanong mo. Anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Nakakahiya naman po dahil ang institusyon ng Presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Sum total ng lahat ng naging Presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous President, napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito Maglagay ka ng trap, kinakagat. Di ba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Diba? Bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging namumula, humahaba yung liig. Diba? Kaya nga ang sabi, the number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Ngayon, kung talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang Malacanang. Ma'am, follow up po. At saka, insulto yan sa mga market vendors. Tama rin. Tama rin yun. Prof, follow up po. Kung ang tulad po ninyo ay kine-question po yung kredibilidad, paano na lang po ang ordinaryong mamamayang Pilipino when asking questions or raising issues and concerns? What kind of message is this sending to the public? The way siya mag-respond? Sa tingin ko, pumasok na yung kapangyarihan sa utak niya.
Kasi, alam mo, ang unang nag-congratulate sa akin ay isang waiter ng isang restaurant ang pinuntahan ko the following day. Ang sabi lang sa akin, "Ma'am, congrats ha." Sabi ko, "Saan?" "Kasi ginanti mo kami." So, yung ganon, it dawned upon me, marami palang galit sa kanya. Akala ko naiintindihan kasi, di ba, yung street, hindi nga street sabi ko gutter pero natuwa ako dun sa waiter na yun, kinamayan ko siya, tapos sabi ko, hindi ko alam na gano'n ang reaksyon ng taong bayan sa kanya. So, alam nyo, temporary lang yung pag-upo sa kapangyarihan, at babalik ako at babalik. Public office is a public trust. Yung public trust, BFF, public trust, hindi bardagulan. At sa mainstream media, mahiya naman kayo kung kakagat kayo dun sa propaganda niya. Maraming salamat.